Sa maraming pamilyang Pilipino, hindi na bago ang kwento ng isang umaangat sa buhay habang pilit siyang inihila pababa ng mga taong malalapit sa kanya. Madalas manggaling pa mismo sa dugo at laman ang pangmamaliit, panghihiya at paninira. Sa ganitong realidad, nagsisimula ang kwento ni Eunice Lanuza, isang dalagang lumaki sa gilid ng lansangan at natutong kumapit sa pag-asa kahit mismong mga kamag-anak ang unang humusga sa kanya. Lumaki si Eunice sa May Padyo, Caloocan, sa isang makitid na eskinita na halos dikit-dikit ang mga barong-barong. Wala silang sariling bahay. Nakikituloy lamang ang pamilya niya sa inuupahang maliit na silid na may butas ang bubong at sahig na kahoy na luma na't halos bulok. Ang ama niyang si Joel Lanuza ay construction helper na pa-extra-extra lang sa mga proyekto. Ang ina naman niyang si Mercy ay nag-aalok ng serbisyo bilang labandera sa mga kapitbahay. Sa dami ng bayarin at kakapusan ng kita, hindi naging prioridad ang pag-aaral ng mag-anak. Bata pa lang si Eunice ay malinaw na sa kanya na kakaiba ang kalagayan nila. Madalas siyang matulog na kumakalam ang sikmura at may mga panahong sa kapitbahay sila umaasa para sa tirang kanin. Nang tumuntong siya ng high school, unti-unti nang naging mabigat sa mga magulang niya ang gastos. Kaya't madalas siyang mapilitang pumasok kahit walang baon. Sa huli, hindi na kinaya ng kanyang mga magulang. Sa halip na ihanda siya sa kolehiyo, ipinaunawa sa kanya na hanggang doon na lamang ang kaya nilang ibigay. Ngunit imbes na tuluyang sumuko, ibang direksyon ng pinili ni Eunice. Noong 2012, sa edad na 18, nagsimula siyang maghanap ng kung anumang trabaho ang natatanggap sa kanya kahit wala pang natapos na kurso. Naging crew siya sa isang fast food sa Monumento. Panggabi ang pasok niya mula alas 7 hanggang madaling araw. Sa umaga naman, habang karamihan ay papasok sa eskwela, siya naman ay naglalako ng kung ano-ano, mga kakanin, ukay-ukay, load at kahit anong pagkakakitaan. Dahil sa pagsusumikap na pag-aral ni Eunice ang kanyang sarili sa isang paaralan na may flexible schedule. Noong 2014, nag-enroll siya ng kursong Mass Communication kasabay ng pagtatrabaho. Sa umaga naglalako at nag-aasikaso ng requirements, sa hapon naman pumapasok sa klase. Sa gabi, balik sa fast food. Kaunting tulog, walang luho at laging hinahabol ang oras. Sa paningin ng iba, lalo na ng ilang kamag-anak, kalokohan ang ginagawa niya. Kapag may handaan o pagtitipon sa pamilya, madalas na ginagawang biro ang pagpupursige ni Eunice. May mga pagkakataong maririnig niyang pinag-uusapan siya sa gilid na nagsasayang lang daw ng oras na hindi naman siya bagay sa kursong pinili niya. Wala na raw patutunguhan ng isang batang galing sa barong-baro kahit magpakahirap pa ito sa pag-aaral. May tiyahin, pinsan at malalayong kamag-anak na inuuna ang pagmamaliit bago ang pangunawa. Sa tuwing naririnig ni Eunice ang mga ganitong salita, mas lalo siyang tumitibay. Habang nagre-review para sa mga exam, dala niya sa isip ang mga pangungutyang yon. Habang pumapasok siya sa eskwela na halos wala pang tulog mula sa puyat sa trabaho, dala niya ang alaala ng mga panahong binansagan siyang ambisyosa, makapal ang mukha at nagpapakasosyal kahit wala namang laman ang bulsa. Sa halip na sumuko, ginamit niya ang lahat ng yon bilang gasolina para sa pangarap na makapagtapos. Noong 2018, matapos ang ilang taong halos walang pahinga, nakamit din ni Eunice ang inaasam na diploma sa Mass Communication. Walang engrandeng selebrasyon. Iilan lamang sa pamilya ang nakadalo sa simpleng handaan. Wala siyang natanggap na papuri mula sa mga kamag-anak na dating laging may opinyon tungkol sa buhay niya. Walang pagkilala
sa hirap na pinagdaanan niyang mag-isa. Sa pagpasok sa mundo ng trabaho, pinili ni Eunice ang real estate sales. Akala niya yun na ang tunay na palabas sa kahirapan. Ngunit hindi ganun kadali ang realidad. Ilang buwan ang lumipas na halos wala siyang nabebenta. Laging kulang sa kota at minsan siya pa ang gumagastos para sa mga kliyenteng hindi naman tuluyang bibili. Sa tuwing bumabalik siya sa Mapadyo na pagod at bigo, lalo pa siyang nagiging sentro ng pangmamaliit. May mga kamag-anak na nagkukwento na sana raw ay nagtrabaho na lang siya sa pabrika o sa mall imbes na magpanggap na profesional at maglakad-lakad sa mga kliyente na hindi naman siya pinapansin. Sa likod ng kanilang komento, may halong inggit at tuwa sa tuwing mababalita ang hindi na naman pinalad si Eunice. Isang gabi, sa gitna ng pagod at pangungulila, sa direksyong tatahakin, napadpad siya sa mga panonood ng mga video at pagbasa ng mga artikulo tungkol sa online work. Dito niya unang narinig ang tungkol sa mundo ng virtual assistant. Isang trabahong pwedeng gawin sa bahay, gamit ang laptop at stable na internet na kumikita ng $1 kada oras. Nag-enroll si Eunice sa murang online course, nagbasa ng libreng resources at nag-invest ng maayos na laptop at internet. Inunti-unti niyang inayos ang kanyang profile sa freelancing platforms. Natutong gumawa ng resume at sample works at sumubok mag-apply sa iba't ibang client abroad. Ilang buwan din siyang puro rejection, ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa isang araw noong 2019, natanggap niya ang unang client mula sa Amerika. Mula sa simpleng part-time, lumaki ang kanyang kliyente. Nadagdagan ang kontrata, tumaas ang bayad kada oras at natuto siyang humawak ng mas mabibigat na responsibilidad. Unti-unti, mas malaki pa ang kinikita niya sa loob ng bahay kaysa sa kinikita ng ibang kamag-anak niyang pumapasok araw-araw. Unti-unting nakapagpundar si Eunice ng mga gamit kabilang na ang isang second-hand na sasakyan. Kasabay nito, unti-unti ring naipaayos ang kanilang bahay. Napalitan ang butas-butas na bubong, nailagay ang simpleng tile sa sahig, at napalitan ang mauupuan sa sala. Nakabili siya ng maayos na kama para sa mga magulang, refrigerator at ng ilang kasangkapang dati ay tanging pinapanood niya lang sa display ng mall. Naranasan din niyang mag-travel sa ilang lokal na destinasyon na dati ay pangarap niya lang mapuntahan. Sa labas, mukhang biglaan ng lahat. Isang dalagang dating crew at tindera sa kanto, ngayoy may sasakyan, nakapagpaayos ng bahay at malayang nakakabiyahe kung saan-saan. Sa paningin ng maraming nakakakilala sa pinanggalingan niya, tila may misteryo sa malabis na pag-angat ng buhay niya. Para sa iba, inspirasyon yon. Ngunit para sa ilan, lalo na sa ilang kamag-anak, iyon ay naging mitya ng panibagong antas ng panghuhusga. Ilan sa mga dating hindi man lang kumikibo kapag dumadaan siya sa kanilang lugar ay bigla na lamang nagiging masigla ang pagbati. May mga dating kaklase na biglang magpaparamdam at mga kapitbahay na nagkukwento tungkol sa pinagdaraanan nila na para bang umaasang may maitutulong siya. Pero higit sa lahat, unti-unting lumapit ang mga kamag-anak na siyang unang tumutuligsa sa pangarap niya. Isa sa mga ito ang tiyahin niyang si Patricia Lanuza. Nakatatandang kapatid ng kanyang ama. Kilala si Patty sa kanilang angkan bilang prangka, palaban at madalas ay mahilig magkwento ng mga bagay na lampas sa katotohanan. Noong panahon na naghihirap pa si Eunice, bihira itong magparamdam. At kung magpakita man ito, laging may kasamang biro na nakakababa ng loob. Ngunit mula nang umangat ang buhay ng dalaga, naging madalas ang pagpaparamdam ng tiyahin. Isang hapon noong Setyembre 2021, panahong humupa na ang pandemic, habang pauwi si Eunice mula sa grocery, sinalubong siya ni Patty
sa labasan ng eskinita. May matamis itong ngiti, isang ekspresyong halatang pilit ngunit may motibong nakatago. Dito unang nabanggit ng tiyahin ng tungkol sa nalalapit na debut ng anak niyang si Trisha. May kailangan daw silang pera para sa venue, pagkain at simpleng gown, at umaasa raw sila na baka pwedeng makahingi kay Eunice ng 20,000. Maayos na ipinaliwanag ni Eunice na hindi siya basta-basta nagbibigay ng malaking halaga. Kahit may kita siya, hindi yun dahilan para maging padalos-dalos sa pera. Hindi naman itinanggi ni Eunice na kaya niyang tumulong, ngunit may sinusunod siyang financial plans para sa sarili at sa kanyang mga magulang. Kaya't nagdesisyon siyang tumanggi ng maayos. Hindi niya inaasahan ang biglang pagbabago ng tono ni Patty. Mula sa malumanay, naging malamig ito at umalis itong pabalang at may halong pangungutya. Ilang araw ang lumipas at nanatiling tahimik ang tiyahin. Bagaman may napapansin si Eunice na kakaibang bulungan mula sa ilang pinsan at kapitbahay. Isang gabi, habang nagbabasa sa kanyang social media, isang post ang dumaan sa kanyang newsfeed na tila may kinalaman sa kanya. Sa post ng kanyang tita Patty, malinaw ang patama tungkol umano sa isang pamangkin na lumaki ang ulo dahil nagkapera. Sa comment section, nandoon ang mga kilalang mahilig sa chismis. May mga nagsasabing nag-iba na raw si Eunice at may ilan pang nag-imply na baka may ginagawang masamang trabaho online. Habang binabasa ni Eunice ang bawat komento, ramdam niya ang muling pagbalik ng bigat ng pagmamata sa kanya noong panahon ng kahirapan. Ngunit ngayon, mas masakit, mas mapanira, mas mapait. Hindi nagtagal, kumalat na rin ito sa kanilang barangay. May mga narinig siyang bulungan sa tindahan. May mga nagtanong ng pabulong sa kanyang ina kung totoo bang nagsoshow daw si Eunice sa harap ng kamera para sa mga foreigner. May mga nakikisawsaw, nagpapakitang concern kuno, pero klaro ang pangungutya sa kanilang tono. Habang mas lumalakas ang bulong-bulungan, mas dumadami ang gumagawa ng kwento, at sa bawat pikit ng mata ni Eunice unti-unting lumilitaw ang katotohanan. Hindi lahat ng kaanak ay karugtong ng iyong dugo. May ilan na sa sandaling lumampas ka sa buhay na akala nilang nakaatang sayo, gagawin ang lahat para ibalik ka sa kung saan kanila gustong manatili. Sa ibaba. Habang patuloy na umiikot ang chismis sa kanilang lugar, mas lumalalim ang pagkalunod ni Eunice sa mga paratang na hindi niya kailanman inaasahan. Sa bawat paglabas niya ng bahay, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. Mga matang may duda, may pangungutya, at may panghuhusga. Kung minsan, may mga nagtatangka pang makisawsaw sa pamamagitan ng tanong na kunwari inosente, ngunit malinaw na naghahanap ng kumpirmasyon sa malisyosong kuwentong kumakalat. Nagpatuloy ang masasamang komento tungkol sa kanya. Nariyang sinabihan siyang baka may sugar daddy kaya mabilis ang pag-asenso. Lahat ng ito ay mga paratang na si Patty mismo ang nagsimula. Pinuno niya ng kasinungalingan ng tenga ng mga kabarangay upang magmukhang masama at pariwara si Eunice. Sa puntong ito, hindi na kinaya ng dalaga ang katahimikan. Hindi lamang ito basta chismis. Ito'y direktang pagpapahamak sa kanyang reputasyon, kabuhayan at dignidad. Kaya nagpunta siya sa barangay upang magsampa ng reklamo. Ngunit pagdating doon tila hindi pabor sa kanya ang ihip ng hangin. Sa halip na awatin si Patty, marami sa mga kaanak ang present sa mediation, ang tila kampi pa sa tiyahin. May mga nagsasabing dapat daw ay magpakumbaba si Eunice, na yumabang siya at sinabihan pa siyang kung wala sila ay wala rin siyang narating. Kahit na wala naman silang naitulong sa kanyang pag-aaral, trabaho at pag-angat. Ang bawat salita ay parang patalim na paulit-ulit na inuukit sa pagkatao ni Eunice. Sa halip na marinig ang panig niya, mas pinagbubuntunan siya ng sisi. Tila siya pa ang dapat mahiya dahil hindi siya nagbigay ng pera para sa tiyahin.
ang reklamo ay nauwi lamang sa payo na magkaayusan na lang alang-alang sa pamilya. Isang pangungusap na lalong nagpagulo ng sitwasyon dahil walang umako sa kasalanan at walang umamin sa paninira. Pag-uwi ni Eunice, bakas ang pagod sa muka. Hindi na ito galit. Ito ay pagkapagod na dulot ng paulit-ulit na maling pagtrato sa kanya. Doon niya napagtanto na kung wala siyang gagawin ay lalo lang siyang lulubog at baka dumating ang araw na mawala ang kanyang trabaho dahil sa masamang imaheng ipininta sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang kumilos sa paraang alam niyang tama sa legal na proseso. Lumapit siya sa isang abogado. Maingat niyang inipon ang lahat ng screenshot, ang post ni Patty, ang mga comment na paninirang puri, ang mga cryptic messages na halatang patama sa kanya. Walang kaalam-alam si Patty sa hakbang na ito. Habang abala siya sa patamang post at pag-uuyam, abala naman si Eunice sa tahimik na pagbuo ng kaso. Dumating ang araw na pumirma si Eunice sa opisina ng Legal Aid Center sa Quezon City. Nilagdaan niya ang mga dokumentong magsisimula ng formal na paghahain ng reklamo. Sa PNP Cybercrime Unit, maingat na tinanggap ng mga investigador ang bawat file. Inisa-isa nila ang mga records, sinuri ang digital footprint at pinagdugtong-dugtong ang timeline ng paninira. Hindi biro ang ganitong kaso. Hindi ito tulad ng simpleng tampuhan sa social media. Ito ay isang kriminal na pag-atake sa dangal ng isang tao at malinaw sa mata ng batas ang bigat ng paglabag. Ilang linggo ang lumipas bago tuluyang umusad ang proseso. Noong October 2022, lumabas ang formal na notice. Isinampa na ang reklamo para sa kasong cyber libel at oral defamation laban kay Patricia Lanuza, kasama ang dalawang pinsang nakisawsaw at nagkomento ng malisyoso. Dumating ang pulis sa bahay ni Patricia upang ihain ang subpoena. Ayon sa kapitbahay, gulat na gulat ang tiyahin. Mula sa loob ng bahay, naririnig ang ingay ng pagwawala nito. Sinasabing gawa-gawa lang daw ang lahat at sinisiraan lang siya ng sariling pamangkin. Ngunit wala siyang nagawa. Tinanggap niya ang dokumento habang nanginginig ang kamay at kitang-kita ang hindi matanggap na posibleng mauwi sa kaso ang mga binitawan niyang mga kasinungalingan. Lumipas ang ilang araw at sinubukan ni Patricia na makipag-ayos. May mensahe siyang ipinadala kay Eunice. Sinasabing ayusin na lang nila ito bilang pamilya. May mga pangungusap na tila nagmamakaawa. May humahabol na rason pero wala ni isa ang naglalaman ng tunay na pag-ako ng kasalanan. Naglabas din ng mensahe ang ilang kamag-anak. Pinipilit si Eunice na kalimutan ang nangyari, na huwag ng pakialaman at magpakumbaba na lamang. Nang dumating ang araw ng pagharap sa korte, tila ibang tao si Patricia. Wala ang tapang na ipinakita niya sa social media. Wala ang lakas ng loob na bumapatikos. Sa halip, ibang tiyahin, luhaan at halos hindi makatingin kay Eunice ang nakaupo sa kabilang panig ng silid. Habang tumatakbo ang proseso, malinaw kay Eunice ang kanyang hangarin. Ang tunay na dahilan sa reklamo ay ang pangangalaga sa sariling pangalan na hinahayaan ng tapakan, insultuin at siraan ng mga taong akala niya ay kaagapay niya sa buhay. Dumating ang araw ng hatol. Tahimik ang buong silid nang babasa ng hukom ang desisyon. Isang maikling sandali, ngunit sapat upang baguhin ang takbo ng relasyon sa kanilang pamilya habang buhay. Sa desisyon ng korte, napatunayang guilty si Patricia Lanuza sa kasong cyber libel. Ipinataw sa kanya ang 2 hanggang 4 na taong pagkakakulong, kasama ang 100,000 na moral damage bilang kabayaran sa pinsalang idinulot niya kay Eunice. Kasama rin sa hatol ang pag-ako sa responsibilidad para sa mga sumali at nakisawsaw sa paninirang puri.
Nakalaunan ay pinagbayad din ng multa at nagkaroon ng record sa barangay at korte. Habang inihahayag ang sentensya, halos hindi makapagsalita si Patricia. Namamaga ang mata, nanginginig ang kamay at paulit-ulit na lumilingon sa mga kamag-anak na parang humihingi ng saklolo. Sa kabila ng pakiusap, hindi pumayag si Eunice sa kahit anong areglo. Marami ang kumutya sa kanya, sinabihang matigas ang puso, walang konsiderasyon at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ngunit wala sa mga yon ang nagpatinag sa kanya. Sa dami ng taong nagbato ng putik sa kanya noon, wala ni isa ang tumulong, nakinig o nagtanong kung totoo ba ang paratang. Kaya ngayon, hindi siya kailanman hihingi ng tawad sa pagtatanggol sa sarili. Doon nagsimula mag-iba ang balanse ng kanilang angkan. May mga galit, may mga nagdaramdam, may mga pilit na sinisisi si Eunice para sa pagkakawatak-watak ng pamilya. Ngunit sa mata ng batas at sa mata ng mga katotohanan, malinaw ang lahat. Hindi si Eunice ang pumutol ng ugnayan. Hindi siya ang unang nanira, hindi siya ang nagbato. Siya lamang ang unang tumayo para ipagtanggol ang sarili. Lumipas ang mga buwan at habang tahimik na pinagbabayaran ni Patricia ang sentensya, mas lalo pang umunlad ang buhay ni Eunice. Patuloy siyang nagtrabaho, nag-upskill at lumawak pa ang portfolio bilang virtual assistant. Noong 2023, nakabili siya ng sariling condo unit sa Quezon City, malayo sa ingay ng paligid at mas malayo sa mga kamag-anak na nag-ugat ng paninira sa halip na pagsuporta. Sa bagong kapaligiran, nagsimula siyang muli. Sa lugar na yon, walang nakakakilala sa kanyang mga pinagdaanan. Walang makakapagbitaw ng maruming salita tungkol sa kanyang pangalan. At walang umiiral na inggit mula sa iba. Sa huli, isang bagay lang ang natutunan ni Eunice at ito ang naging pinakamatibay na pundasyon sa kanyang buhay. Ang pinakamahalaga mong yaman sa buhay ay hindi kotse, hindi diploma, kundi ang iyong dangal at ang mga taong totoong may pagmamahal sa iyo mula sa pinakamababang punto ng iyong buhay hanggang sa oras na ika'y magtagumpay. Maraming salamat sa pakikinig mga kakosa.